Bilang isang Kristiyano, ikaw ba dapat ay manatili na lamang sa apat na sulok ng inyong church para hindi ka mahawahan ng kontaminasyon ng iba o dapat ka bang lumabas at ipakilala si Kristo sa iba? That's coming up here on Pursuing the Savior. This week's passage is found in Matthew chapter 4, verses 12 to 17. And here's what the Bible says. Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee. And leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum by the sea in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. From that time, Jesus began to preach, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. This passage immediately follows Jesus' victory over the enemy doon sa kanyang temptation sa wilderness o sa disyerto. At sa bahaging ito, mapapansin natin na ang Panginoong Jesus mula doon sa wilderness ay nagpunta ng Galilee. And previously, ang Panginoong Jesus ay nanggaling ng Galilee, nagpunta ng Jordan River para magpabaptize kay John the Baptist. And here's the Lord Jesus, instead of starting His ministry in Jerusalem, ay nagbiyahe siya pa norte at nagpunta doon sa Galilee. At mapapatanong tayo dito, bakit doon siya nagsimula? Kung yung concentration ng Jewish population ay nandoon sa Jerusalem. Again, it's quite clear na dito sa bahaging ito ay ikinokonekta ni Matthew ang isang partikular na prophecy concerning the Messiah. At yung verses 15 and 16, ito ay actually direct quotations from Isaiah chapter 9 verses 1 and 2. At sa bahaging ito, makikita natin that the prophet Isaiah prophesies that the dark places of Zebulun and Naphtali will see a great light. Obviously, noong mga panahon ng Panginoong Hesukristo ay hindi na ito tinatawag bilang Naphtali at Zebulun, kundi Galilee. Kaya nga doon sa prophecy found in Isaiah ay tinawag itong Galilee of the Gentiles. Take note, this was written about 700 years bago dumating ang Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin ay pinipredict na ng Biblia kung ano ang mangyayari in the future. And one interesting term na napansin natin sa tekstong ito ay yung Galilee of the Gentiles. Hindi ba ang Galilee ay bahagi ng Israel, pero bakit ito tinawag na Galilee of the Gentiles? Well, if you take a trip down memory lane, ay malalaman natin na itong lugar na ito, itong Naphtali at saka Zebulun, ay bahagi ng Northern Kingdom ng Israel. Now, in 722 BC, this place was invaded by Assyria sa pamumuno ni Tiglath-Pileser III. And from that point on, ay nagkaroon na ng mga Gentile communities. Sila yung nag-repopulate doon sa lugar. That said, noong panahon ng Panginoong Hesukristo ay meron pa ring mga Jewish communities within that area, pero mas marami yung mga nakatirang hentil sa paligid noon. So what does this tell us? Well, nakikita natin ang faithfulness ng Panginoon sa pagtupad sa kanyang salita. And at the same time, if we look at things from spiritual perspective, ay makikita natin that previously, the Lord Jesus just overcame the enemy. And pwede nating sabihin that this is His way of announcing His victory dito sa madilim na bahagi ng Israel, itong Galilee. At alam nga natin na sa lugar na ito, sa region na ito, ay kukunin ng Panginoon ang kanyang mga apostol. All of them were Galileans except for one, si Judas na nanggaling sa town of Kerioth. At dito nga, sa lugar na ito ay unang ipinangaral ng Panginoon ang Ebanghelyo kung saan sinabi niya, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. And Jesus is saying na kanilang pinakahihintay na Messiah
ay nandito na. Siya ang nag-iisang daan patungo sa langit. Well, what can we take from this passage? I think napakahalaga ditong makita natin yung systematic na proseso ng Panginoon sa kanyang pagkoconduct ng ministry. First, He allowed himself to be baptized by John the Baptist, and then he allowed himself to be tempted by the enemy, and in so doing, na-overcome niya ang kalaban. Napakahalaga na tayo ay may personal na ugnayan sa Diyos at kinikilala natin si Kristo bilang Panginoon ng ating buhay. Sapagkat kung hindi ito mangyayari, ay hindi natin mapagtatagumpayan ang kalaban. Sabi nga ng salita ng Diyos, honor God and resist the devil and he will flee. Kapag sumasa atin ang Panginoong Hesukristo, kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, ay kaya nating sabihan ang demonyo na layuan tayo at siya nga ay lalayo. When that happens, kahit saan tayo magpunta, ay meron tayong tapang at lakas ng loob na ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Gaano man kadilim ang mga pupuntahan natin, ay hindi tayo matitinag, hindi tayo mayayanig. At mangyayari ang sinabi ng Panginoong Hesus na tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan. Ang tanong ko lang sa iyo, kapatid, gaano ka kahanda na pasukin ang mga lugar ng kadiliman para tulungan ng iyong mga kamag-anak at kaibigan na mahanap ang liwanag ni Kristo?